bagong nag-uumpisa pa lang ang 2024 January, talaga namang laman na rin ng mga balita ang ating megastar Sharon Cuneta, hindi dahil sa naging matagumpay ang kanyang family of two, kundi sa mga personal na naging issue niya, partikular sa relasyon nila ng kanyang asawang si Kiko Pangilinan, na siya palang tinutukoy niya sa mga naging previous post niya sa kanyang social media accounts, na pinariringgan, pinatutungkulan ng mga isyong hindi pagkakasundo, ng mga usaping marital achuchuchu, etc. etc. Na eventually inamin din naman niya na sabi niya nagkaroon sila ng problema, naghiwalay sila, at nagkabalikan sila nitong 2024. Nakakaloka lang kasi, di ba, siyempre hindi mawawala kay Sharo, hindi mawawala, ako big fan ako na siya, ay Sharonian. At hindi ko masisisi yung mga taong binabash siya or tinitingnan ang kanyang pagkatao dahil sa talaga namang si Sharon ay ginawa ng parte ang social media para ibulgar niya, naiilang ako para ibulgar niya yung kanyang katauhan. Naiilang daw ako, sabi ko kay Dodon, kasi po pag nagdadaldal ako na Sharon dito, panay ang pindot-pindot niya sa cellphone niya. So anyway, para malaman niyo lang po, no, sabi ng mga tao, pakita mo nga si Dondon, ayan camera, oh, ayan, oh. Kakaloka. So, balik tayo kay Sharon. Talagang ibinuyang-yang na niya ang kanyang buhay sa social media at ginawa na niyang kumbaga parte ng existence niya yung pag-i-emote niya sa mga social media. Kaya sana hindi rin niya minamasama. Kasi minaririnig ako, may mga nababasa din ako na minsan post ni Sharon, talagang pinapatulan niya yung mga bashers niya na minsan sasabihin mo, hindi mo rin masisisi siya, kasi sa'yo rin nagmumula yung mga impormasyon na gano'n. Diba? And isa-segue natin tong item na to sa isa pa ring napaka-kontrobersyal na laging ginagamit ang social media sa mga personal niyang laban sa buhay, at wala po tayong ibang tinutukoy kundi si Kris Aquino. Kris Aquino, maya't-maya, nakikipag-break, nakikipagbalikan, may ganitong emote, ganyan-ganyan, na despite her condition, na nasa ospital pa rin siya sa Amerika, nagpapagaling pa rin siya sa kanyang sakit na kakaiba. So, ang dami ring mga basher si Kris na talaga namang hindi mo rin masisisi na pinag-uusapan at binabash siya personally, although lagi niyang hinihingi, lagi niyang inaanunsyo, ibigyan siya ng pagkakataon na makapagbago, ipagdasal sila, bla 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 bla, it's so on and so forth, na yung mga talagang loyal at mga supporter nila, lalo ng angkan niya, talaga namang ginagawa lagi. Kaya alam, minsan naiinis na rin sa kanyang mga emote, natawa na naman si Dondo sa mga ka-text niya, na parang si Kris Aquino yung si Dondo, na alam mo yon, yung bigla na lang ngingiti na kahit walang kausap, biglang tatawa na kulang na lang sabihin natin ng baliw. Hindi ba? Kaya dinugtong natin itong magkaparehong item na to kasi meron tayong nabasa or napanood na mga social media posts at saka mga panawagan sa TikTok para kay Sharon at saka kay Kris, na sana daw may mga kamag-anak sila or meron sila mga kapamilya na pinagpapayuhan itong dalawang ito na asikasuhin or bigyang pansin ang kanilang mga mental health. Kasi parang again, gagamitin ko uli yung salitang gustong palabasing normal or nino-normalize ni na Kris at saka ni Sharon, or pinapakitang natural at ordinaryo lang ganitong kanilang mga nararamdaman at ginagawa nila sa social media bilang dalawa sila sa talaga namang tinitingala, hinahangaan, nirerespeto at iniidolo ng karamihang mga Pilipino. Diba na nakikita sa kanila yung mga ganitong pagtrato nila or paggamit nila ng social media or digital media para ipahayag ang kanilang mga saloobin, emosyon, damdamin, or whatsoever, na eventually ay napupulaan dahil nga sa, alam mo yun, kumbaga sa bagyo, pabugso-bugso, biglang negative ngayon, galit ngayon, mamaya biglang kabati na si ganito, karelasyon na si ganito, biglang kabalikan na si ganito, biglang ganito na, tapos pag binash ng, alam mo yun, nagbigay ng opinion ng ilang netizen na medyo sasabihin nilang matatanda na kayo, nasa edad na kayo, sana ginagawa nyo na according to your age ang inyong mga emosyon, biglang nagagalit din sila, nagre-react din sila, na sabi nga nito mga doktor, something must be quote unquote not so well with their mental health, kasi
yun na nga, pag may mental health issue ka, yung emosyon mo, alam mo yon, hindi mo masasabing mature enough para tanggapin or iproseso o inaanalisa yung mga nangyayari sa yung personally. Kumbaga sa parehong kaso, si Chris nagpapagaling siya, siguro may mga anxieties, may mga kung anong disorder siyang nararamdaman, mga chemical imbalances sa kanyang katawan because of the medication na kanyang ginagawa or nangyayari sa kanya. The same thing with Sharon Cuneta na nagiging outlet yung paggawa ng pelikula, kaya nga may nakapansin dun sa performance niya sa A Family of Two na ang role niya ay medyo OA na mother, na naging OA nga siya ang performance niya. May mga ganun na dahil siguro doon nila na ilalabas yung inner or deeper issues na hindi nila ma-address properly at nagagawa lang nila yon through the social media. But then again, yun nga po ang sinasabi ng mga dalubhasa o mga sinasabi nating mas eksperto sa larangan ng ganito, lalo pat mga celebrity silang sinasabi natin na kung nangyayari yan sa mga ordinaryong tao, nangyayari din pala sa mga kagaya ni na Sharon, ni na Chris, na mga reyna, na ituturo ng reyna sa industriya, and at the same time, mga bilyonarya na talagang economically speaking, kahit anong oras gusto nilang pumunta ng Korea, ng Amerika, magpagamot sa ganito, mag-afford ng mga mamahaling mga bagay, carry nila. And yet, yung kabuuan ng persona nila, ang dami palang question at ang dami palang kumbaga nag-uumpugang mga issues within the inner being nila. O di ba? So sana ako fan ako ni Sharon. And ang daming beses ko, pag kami nagkikita ni Sharon, alam mo kahit hindi kami nagkakausap niya, pag nakita kami, sweet. Alam mo yun, ante, Becca, ganun lang. O di ba? Happy New Year, Merry Christmas. Pero yun na nga, sa likod ng lahat, may mga problema palang kinakaharap or pinagdadaanan. And nakakatuwa na rin kasi alam natin, again, isasali ko na si Chris, pareho silang galing sa mga angka na mga mayayaman, magaganda at matatalino na napoproseso yung mga ganyang bagay na alam mo yon sa puntong malinis, puntong klinikal, puntong ganito. But then again, mga tao rin po sila na sa paningin ng iba na nakakabasa ng mga post nila, na nakakasubaybay ng mga social media activities nila, lumalabas din yung pagiging pagiging sabihin nating, alam mo yan, ordinaryong tao na nasasaktan, na naglalakas-lakasan ng loob, alam mo yung nagtatapang-tapangan pero mahihina din pala. So yun nga, sana nga dagdagan natin ng panalangin, and of course pakinggan din sana ni Sharon or ni Chris or nung mga nakapalibot sa kanila ang panawagan na sana nga kasabay ng pagbibigay nila ng atensyon sa kanilang mga problema sa buhay, isama na daw po nila yung issue sa kanilang mental health, mental being, kasi at the end of the day, importante pa rin na kung ano yung nasa loobin mo, nanggagaling din naman sa utak natin. O, di ba? Ang ganda lang. Ako po ang inyong likod, Papa Unbearable ang Batnabus. Nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel! Yeah!